prosesong legal. Pero bago tayo pumunta ron, isang tanong na lang kay Mr. Michael Ang. Pag kayo ay hinuhuli dahil hindi ayos yung inyong certificate, kayo hinuhuli dahil wala kayong certificate galing sa Marina, nahihirapan kayong kumuha ng certificate, totoo ba na kinukumpiska pa yung isda na nahuli nyo? Meron po kaming nabalitaan po dating bangka. Walang certificate dahil walang nahihirapan mag-register sa Marina, yung nakahuli kayo ng dalawang banyera o 3 banyera na isda, i-confiscate pa yon? Opo. Bakit? Yun ang hindi po namin alam. Yan ang penalty dahil wala kayong certificate, hindi kayo rehistrado sa Marina. Opo. Ayan, teka muna Marina, napabalik ako rito. Bakit nahirapan sila magrehistro kasi malayo, luluwas pa ng Maynila. So ang penalty, pag nahuli sila na wala yung permit nila, i-confiscate pa yung 2-3 banyera na ilang araw nilang pinaghirapan. Saan yun? Grabe ho itong natagpuan ni Senator Tolentino. Sabi ko nga, grabe naman mga government official natin. Wala talagang puso, ano? Mantakin mo ha, ang hirap na kumuha ng permit. May permit pala yun. Actually, hindi ko rin alam ha. Para pala mangisda ka, may permit. Mantakin mo yun. Mangingisda ka, may permit. Oh, sa Marina, kesyo kailangan mo. Ang hirap-hirap na maghingi ng permit. Kasi nga, malayo daw sa lugar nila. Kaya nga sinasabi ni Senator Tolentino dito, dapat ilapit natin yung serbisyo sa tao, wag natin pahirapan. Yung pala, kaya pinahihirapan para pag walang permit at nakahuli yung mga mangingisda, kukumpiskehin yung mga hinuli nila. Abay, mga animal pala kayo. Ayan ang puna ni Senator Tolentino. Napakawalang niya nyo naman. Kawawa naman yung mga mangingisda natin. Sila yung nakikipagpatintero dyan sa mga Chinese. Ang lakas nyo makapuna na, ito mga Chinese, dinaig nyo pa yung mga Chinese eh. Hindi totoo, isipin nyo, dinaig nyo pa yung mga Chinese. Bakit? At least yung Chinese, hindi pa nakukuha. Pinipigilan sila. Kayo, pagkakuha nila, saka nyo kukunin. Pinagod nyo pa, mga animal kayo. Pinagpahirapan nyo, tas pagka walang permit, kailangan nyong kunin. Bakit? May kutungan din pala sa dagat. Oo. O, tingnan natin kung ano dahilan nitong marina na ito. Dadalhin yung isda. Tambako, lapu-lapu, saan dadalhin nyo? Specifically, categorically deny po yung ginagawa. Kung allegation na kinukuha po yun. For the record, Kawawa na sila. correct. Hindi makaluwas ng Maynila, ng isda ng 5 araw, 6 na araw, uhulihin nyo, kukunin nyo pa yung isda. O sabi pa nito ni JC Auto Detailing, parang ang dami mong alam ah. May mga kaibigan ka ba mangingisda dyan? Sa Bohol nga, may 1 million multa, tapos kukuhanin pa yung isda. Lupit naman ninyo. Correct, sir. Hindi Again, na siguro makatao yon. hindi po talaga makatao yun. May specifically and categorically deny kung meron pong ganyan Dinideny nitong marina na ito. Okay? Dinideny nila, hindi daw totoo. allegations kay Marina po . But meron po tayo kasing ibang tao on the ground. Not only, kasi po ang Marina naman po, nasa opisina, very seldom na bumababayan sa port areas natin. Enforcement eh. At Correct po. Correct po, pero hindi naman po yan araw-araw na nandoon sa puerto. May mga ibang tao po dyan sa puerto. Kaya kung pwede natin i-clarify, Marina ba o hindi? Mr. Michael At, so pag hinuli kayo, kukumpiskahin yung inyong isda, banyera na pinaghirapan ninyo, pati banyera kinuha o wala nang iniwan sa inyo? Baka binigyan, magbigay ng permit, babawiin yung isda, ganun ba? Paano nangyari dito? Kung lang po, yung kuka na lang po kami. Papauwi na po. Ibigay nyo naman yung isda. Po. Pagod nyo. Nahuli na po kami. Wala po kaming magawa. Grabe, no? Hindi, ako... Teka muna. Oo. So, kinuha yung... Ito lang sa akin, hindi ko naman tinotolerate yung hindi nila pagkuha ng permit. Okay, dapat kumuha silang permit. Kasama naman yun. Pero ito nga yung sinasabi ni Senator Tolentino. Ito mga to, kukuha naman sila ng permit kung madali.
'Di ba? I mean, sa tingin nyo, magiging tamad pa silang kumuha ng permit kung madali naman? Ang problema kasi sa Marina, sabi na nga mismo nung boss nila, nandun lang naman daw sila sa opisina. Ay ba, yung mga gunggong pala talaga kayo? Kayo mga Marina na to. Bumaba kayo sa opisina ninyo. Pumunta kayo sa ground. Ibig sabihin, kayo ang lumapit dito sa mga mangingisda para hindi sila mahirapan. Kasi ang sinasabi ng Marina, bigay natin yung side ng Marina, sinasabi nila, hindi daw sila yung nangungutong sa baba. Okay, yun ang sinasabi nila. Pero ito nga ang problema. Ang hirap kasing kumuha ng permit ninyo, kaya yan ang nagiging dahilan ng mga nangungutong sa baba. Naintindihan nyo? Kung sana madaling kumuha ng permit, nandun kayo sa ground, di sana walang kokotong dito sa mga mangingisda natin. Ganun lang kasimple yun. Padaliin ninyo ang pagkuha ng permit para hindi sila makutongan. Magdadahilan pa kayo Ay, hindi naman kami nangungutong. Kutusan ko kaya ho kayo, sir. Hindi kayo nangungutong, ha? Sige. Sabihin na natin, hindi talaga kayo nangungutong. Okay? Although, inaalam nga ni Bato dito, bakit di mo pa pangalanan kung sino yung nangungutong? Kung hindi pala kayo nangungutong, bakit hindi nyo padaliin yung permit? Kayo mismo bumaba. Doon na kayo sa... Yung problema, nasa opisina kayo. Kumukuya-kuy kayo, sir, ito hindi daw kasi sila yung nangungutong. Naghirapan ninyo, wala kayong mauwi sa pamilya ninyo. Opo. Wala kayong paninda. Marina, Again, sir, we categorically and specifically deny. And if there are allegations against specific po kay Marina, we will not condone that. We will definitely go against the Marina personnel who Hindi, padaliin nyo made kasi. those allegations. Pinahihirapan nyo Ganito lang kasimple yan, di ba? Kung kunwari, halimbawa lang, pero ngayon medyo madali naman na yan until nung pinakailaman ni Guadis. Pero ngayon, madali naman na kumuha ng LTO na lisensya. Di ba kung pahihirapan natin yung mga kababayan natin kumuha ng lisensya, sobrang hirap, malayo sa kanila. Isipin nyo, kunwari ganon. Naturalmente, maraming traffic enforcer dyan, nakukutongan yung mga mga nagdadrive nating mga kababayan. Ang punto nga dito, padaliin ninyo para hindi ho sila makutongan. Di ba? Parang So, for the record, sir, very seldom ang Marina po on the ground. Again, meron po tayong mga lumabas na sa bibig ni Kuya. Very seldom daw yung mga Marina sa ground. Buti na lang talaga na dito si Senator Tolentino, nabuking ito Ang dali daw, ha? Bihira daw sila. Seldom. Kasi nagbebenta. Hindi. Bihira daw silang nasa ground. Yun naman pala ang dahilan kung bakit ang dami nakukutungan Ang hirap kumuha ng permit na bihira kayo sa ground. I don't want to state names, pero meron po tayo iba kasing regulatory agency na nandoon on the ground. referring to... I don't want to. Ayan dapat pinilit yan I don't want to. Yan alam mo, yan ang hilig talaga ng ahensya ng mga gobyerno. Yung turuan ng turuan. Pag sila biniblame, turuan sila ng turuan. Hindi naman namin trabaho yan. Trabaho nila yan di ba? Diyan nga nagagalit si Tulpo Yung turuan ng turuan. To refer to anyone, sir. Basta po, sa amin po, if that allegation pertains specifically kay Marina, we specifically and categorically deny. And if there is a specific complaint against any Marina personnel po, kindly refer niyo po sa amin and we will go against them and investigate and impose the necessary penalty if necessary po. Kasek, Yano. Thank you, Mr. Chair. There are concerns raised against our attached agencies. These have been duly noted, and we will liaise with the Marina to address these concerns. Thank you, Mr. Chair. Kawawa naman yung mga mangingisda. Sila yung nagpakahirap mangisda. Bagyo, mainit, lahat, kababangga pa. Tapos yung kanilang nahuling isda, kinuha lahat pati banyera. Dahil walang certificate galing sa Marina.
Ang hirap naunawa na ho lahat siguro ng mga nakikinig ngayon, yung inyong mga pinagdaanan. Pagbalik nyo sa Zambales, mangingisda kayo, sigurado wala kayong permit pa. Ito na, mahuli-uli kayo, kukumpiskahin pa yung isda ninyo. Ilang beses naranasan mo yan, Michael? O nung narinig mo na may ganyan? Isang beses pa lang po. Ilang banyera yung kinuha? Dalawang tulinada po. Ba, marami yun. Tonelada, marami yun. Hindi kayo nagreklamo na? Reklamo natin po yung nahuli. Ito yung mothership, yung malaki na. Opo, yung malaki na po. Kinumpis ka na lahat yun. O, sabi tuloy ni Garski, baka mas okay pa sana makasalubong ang China. Paalisin ka lang. At least, tama naman yun, di ba? Paalisin lang. At least, hindi na sila nagpakapagod. Eh dito, kakaiba. Mangisda kayo. Sige, magpakapagod kayo tapos kukunin na lang namin. Lupit, ano? Oy, nako, grabe. Kalahati po. Kalahati. Nagtira naman ng kalahati. Opo. Bakit anong sabi? 50-50 na lang? Kailan nangyari to? So, may 2 years na rin siguro po. Tagal-tagal na rin po. Ang hirap nun. Kahit 50% ng effort nyo, kinuha pa. So Marina, you should take note of that and siguro address, perhaps the root cause of all of this is the inability and difficulty of securing a certificate because you do not have a field office in Zambales or in Yun. Subic or in areas where fishermen thrive. Yun lang ho yun eh. Simpleng-simple. Takuhan ni Senator Tolentino eh. Di ba? Kung madali lang sana, di hindi sila makikikilan kasi may papel silang hawak. Eh ang problema, napakahirap eh. Napakahirap na ginagawa, pinahihirapan ninyo eh. Ayaw ninyo lumapit eh. Sabi mo nga, very seldom. Seldom lang kayo bumababa sa ground. Pakawalang niya din ano. Alam mo kasi dito sa mga ibang government official natin, sa totoo lang, wala na talaga sa kanila yung salitang public servant eh. Gusto nila pa ano yung public king. Hindi, yan ang totoo ha. Minsan itong mga public official natin eh, ang turing talaga nila sa sarili nila, hari. Kailangan magpaalam kayo sa amin. Kailangan approval namin. Kailangan. Hindi ganun eh. 'Di ba? Dapat ang diskarte dito, kami po ay magsisilbi para sa inyo. Kaya nga kami nandito para padaliin ang buhay nyo. Kaya alam mo, ako nung una, totoo to ha, nung may campaign ng PCO nung panahon ni Pangulong Duterte, meron silang inilabas na campaign na sa tenga ko parang, bakit kaya? Parang ano kaya ang ibig sabihin? Di ba akala ko ba dapat ang tema natin is change? Bakit comfort? Biglang naging comfort. 'Di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, comfortable lives. Ito pala 'yun. 'Di ba? Na mahirap pala talaga makipag-transact sa gobyerno. 'Yun ang katotohanan. Pag nakikipag-transact ka sa gobyerno, dadaan ka sa alam mo 'yun, sa butas ng karayom, dadaan ka sa palad ng mga opisyal, 'di ba? Kaya pala nung panahon ni Pangulong Duterte ang pinakatema ng PCO comfortable lives. Ibig sabihin, gusto ni Pangulong Duterte na mas maging komportable ang mga kababayan natin pagdating sa pagsisilbi sa bayan. 'Yun pala ibig sabihin nun. Banat ba ipaalam mo kay Senator Tolentino? Oh, meron din yan sa Bohol. Naku, saan sa Bohol? Pag bulbuli natin yung marina dyan. JC, Dotto Detailing ngayon na. Ipapasa ko itong video to kay Senator Tolentino. Senator Tolentino, may sabi dito ang ating kababayan, meron din daw sa Bohol ng mga ganyan. Oh, dati padalain ang buhay, ngayon patayin ang buhay. Huwag naman ganun, di naman patayin. Pahirapan lang. Kasi nga, mga hari ang nanunungkulan ngayon sa gobyerno eh.
Mga hari ngayon. Ano natin yan? Tingnan natin. Baka magbago-bago. Ewan ko lang ha. Kasi mukhang nitatarantado talaga tayo ng mga ilan nating mga public king.